Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang magandang araw po sa atin lahat. Ito po ang inyong lingkod, Feni Codemos, para sa ating balitang halian. At siyempre ang ating kakalsadahan. Ingat-ingat pa rin po kayo sa mga sakit-sakit pa rin. Okay, tingnan natin ang ating Balintawak Toll Plaza na dating hintik na hintik. Ngayon po, ang kaganda, oh. Diba? At ganoon din sa Mapulang Lupa, Valenzuela. Ang ganda ng traffic, oh. Talaga naman. North and southbound ay maluwag na maluwag. Ganoon din sa Mindanao Toll Plaza. May Kawayan, Bulacan, Bukawi Toll Plaza. At of course, ang San Fernando na kung makita niya na nyo nung nakaraan. Sus Maria! Buti kami hindi dumaan dyan. MacArthur kami, MacArthur. Ang ganda, no? Sa PITX ba, makita mo ba na punong-puno dati, ano? Ngayon, gumanda na ulit man, di ba? So, ayan ang ating kakalsadahan ngayong umaga. Para sa ating mga balita, meron tayong news. Sige. Okay. Paghingi muna tayo ng mga balita mula sa ating labas, sa ating studio. Sa labas ng ating studio. Hello po. Yes, Tita Pe, no? Katatapos lang yung chain of command, yung pagpapalit ng PNP ngayon na chief yan sa Camp Crame. Na kung saan napalitan na si Benjamin Acorda, yung ating PNP chief, ni Brigadier General 2-star Romel Francisco Marbin. At yung classmate niya sa PMA, no? Class PMA. So, hindi na si OIC? Hindi na. May nilagay na OIC, si Emmanuel Peralta. OIC lang naman yun, hanggang August yun eh. Okay. Pero kung sakali matapos na yung ni OIC, Peralta, tinalaga na ito si Romel Francisco Marbin, no? Na ito'y tubong Tarlac, na kung saan ay siya yung bagong upong PNP chief, nakapalit ngayon ni Benjamin Acorda. Kanina nagtalumpati ang ating PNP chief na natutuwa siya na sa kanyang serbisyo bilang isang PNP chief. Mula't simula ay nagpapasalamat siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil nagampanan naman daw niya yung kanyang tungkulin bilang isang PNP chief. Kaya lang, hindi naman lahat naman daw yata perfecto maging isang pulis. Pero pa rin mga tiwala pulis na lumalabag, no? Itape sa kanyang mga gawain dahil nga sa yung mga jablong sistema katulad ng mga na-involved sa droga, hold up, kidnap, at ito ay kanyang meron naman mga nasa wata. At sinabi naman niya, kanyang sinuportahan yung mga 250,000 na Philippine National Police na binigyan niyang pansin at talagang ginabayan niya na mula't simula nung siya'y maging pulis ay talagang tinugunan niya itong tungkulin na to para maging maganda ang imahe ng Philippine National Police, Tita Pe. Okay. At sinabi niya na dahil sa ganito siya'y outgoing na sa kanyang tungkulin, ay nagpapasalamat pa rin siya sa ating mga Pilipino. Katulad mo, na yung full support at panalangin natin sa kanya na natapos din niya yung tungkulin niya bilang isang PNP National Police. At lalo na yung pagtulong ng ating Pangulo bilang isang Commander-in-Chief of all Armed Forces of the Philippines at kay DILG Secretary Local Government Attorney Ben Arabalus, yung full support sa kanya. Ngayon, ang bago nating PNP Chief, si Brigadier General 2-star Romel Francisco Martin. Tita Pe. Romel Francisco Martin.
alamin naman natin kung anong magagawa naman nito at ano maitutulong nito sa ating kapulisan para ipagpatuloy niya yung yapa na ginawa ni PNP Chief Acorda na mas dadagdagan niya pa na gumanda ang imahe ng Pilipinas. Yung pinatakong basta parang the footprints in the sun, yung parang susundan niya yung yapak ng isang buhangin na pagagandahin niya ang imahe ng PNP. Hindi na lang lagi na-i-involve sa lahat ng kaso at kape. Oo nga. Dapat nga baguhin itong sistema ng Philippine National Police. Ganun din ang Pangulo. Nagtalumpati kanina, nagpapasalamat siya kay Benji Acorda. At hindi lang yon, sinabi niya na tutulungan niya rin ang lahat ng kapulisyan na 250,000. Na hindi lang yan para pataasin ang sweldo, pagandahin yung imahe, at kailangan naman sila ay maging tapat sa kanilang tungkulin bilang miyembro ng Philippine National Police. Kailangan update para sa Balitang Tanghali. Kakampi Online, July Pudok reporting. Iyan. Thank you. Thank you Katotong July. At sa ating mga balita, sa ulo ng ating mga balita, bit-bit ng bagong modus ng human trafficking. Ano kaya yun? Di ba? Pangulong Marcos bumuo ng Maritime Council sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. OOIC, bago si yung totoo na. Peralta ay tinalagang PNP officer in charge. Resback ng Pinas asahan sa West Philippine Sea. Wow, magre-resback ang Pinas. Rider hinold up tinodas ng pulis. Ay bakit? Mac taxi expansion tigil na. Mga MC taxi pag-expand nito, 29 na patay sa pagkalunod Holy Week. Okay. Ayon sa PNP. Cameron, nakipag-eyeball bugbog sarado sa 5 hold-upper. Sino kaya yun? Tingnan natin. Binalang kahapon ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco ang publiko hinggil sa na-discovery nilang panibagong human trafficking scheme na nanghihikayat ng mga kababaihan upang magtrabaho bilang sex worker sa ibang bansa. Ayon kay Tansinco, isang babaeng biktima ng naturang bagong trafficking scheme ang nasagip nila noong March 22 sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, habang nagtatangkang lumabas ng bansa patungo sa Kota Kinabalu kasama ang kanyang umano'y partner. Nagpakilala umano ang male traffickers at kanyang biktima bilang live-in partner na bibiyahe sa abroad upang magbakasyon. Gayunman, nang i-check in ng immigration o i-check ng immigration officer ang record ng lalaki ay nadiscovering kabibiyahe lang nito sa Malaysia kamakailan at may kasama ring itong isang babae na ipinakilala rin niya bilang live-in partner. Ang naturang babae ay hindi pa bumabalik sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Napatid na ang biktima ay kaagad na itinurn over sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa assistance habang ang trafficker ay posibleng maharap sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2022. Nanawagan din si Tansinco na sa mga kababaihan na huwag pumayag sa mga ganitong kondisyon upang makapagtrabaho lamang sa ibang bansa upang makaiwas sa kapahamakan. Tinukoy pa niya ang isang kaso noong 2023 na kung saan ang biktima ay illegal na isinakay sa isang sailboat sa Palawan upang ibiyahe sa Malaysia. Ang biktima ay biniyahe upang sa mabubundok na lugar upang marating ang isang hotel
Cebu sa Malaysia. Doon ay binihag umano ng babae, o dito ay binihag umano ang babae at hindi pinakain hanggang hindi ginawa ang inuutos sa kanya ng kanyang captors. Pinuwersa rin umano siya ng mga ito na sumailalim sa aborsyon matapos na madiskubring siya ay nagdadalang tao. Pinagutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng maritime security at domain awareness ng bansa habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa mga alitan sa teritoryo. Sa 6 na pahinang Executive Order No. 57 na permado ng Pangulo, binigyan diin nito ang pangangailangang palakasin ang kaalaman ng sambayanan sa mga nagaganap na sitwasyon sa mga teritoryo ng Pilipinas. Sa ilalim ng EO 57, muling inorganisa at muling pinangalanan ng Presidente ang National Coast Watch Council bilang National Maritime Council. Inatasan ng NMC na magbalangkas ng mga polisiya at mga estratehiya upang masiguro ang epektibong pinag-isa at maayos na ugnayan ng istruktura ng maritime security at kaalaman sa interes ng West Philippine Sea. Inatasan din ang NMC na pinamumunuan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na bumuo at maglabas ng mga panuntunan para sa epektibong implementasyon ng EO 57 sa loob ng 60 araw. Simulang maging epektibo ito. Ayon sa EO, strengthening the country's maritime security and domain awareness is imperative to comprehensively tackle the cross-cutting issues that impact the nation's national security, sovereignty, sovereign rights, and maritime jurisdiction over its extensive maritime zone nakasaad sa EO. The threat has grown. And since the threat has grown, we must do more to defend our territory. And so maybe perhaps that's what people are seeing is that a more robust defense of our territorial rights as recognized by the international community through international law, through the UNCLOS. And we hew very close to that. We do not leave we have not instigated any kind of conflict. We have not instigated any kind of confrontation. The U.S. has weighed in. It constantly points to Article 5 of the Mutual Defense Agreement, which was signed in 1951. It now says that it now extends to all armed conflicts, armed attacks in any area of the South China Sea. In practice, what exactly does that mean? Perhaps that's an incursion, for example, to occupy, which has already happened, but we're still trying to keep it peaceful. But you see, we avoid, as I said, we think about peace in the national interest. It does not serve any purpose to heighten tensions, to say, okay, I am invoking now the Mutual Defense Treaty. And that I don't think anyone wants that, unless you've asked a very difficult question here. Unless the
the effects are such that it is a threat. It will become an existential threat to the country. Then I think it's very easy to say that that would trigger the Mutual Defense Treaty, the agreement between the United States and the Philippines. How confident are you about U.S. support? How far do you think the U.S. would go to support the Philippines in the South China Sea? Well, thus far, we can say that the United States has been certainly very supportive in every way, and it has the United States has really shown that it takes very seriously these agreements that we have, and so but it is dangerous for one to think in terms of when something goes wrong, we'll run to Big Brother. That's not the way we treat it at all. We do this for ourselves. We do this because we feel that we have to do it. And it's not at the behest or of the United States. Mr. President, just to follow up on that, how confident are you the U.S. is willing to go to war with China over a disputed reef in the South China Sea? Oh, God. How far is the U.S. prepared to go? What are your talks suggesting to you? Well, I really, we would to take that a step back from that question is that is precisely what we want to avoid. We want to do everything we possibly can, together with our partners and allies, to avoid that situation whatsoever. This is not poking the bear, as it were. We are trying to do quite the opposite. We are trying to keep things at a manageable level, to continue the dialogues, whatever they are, at every level. And we have initiated many of those dialogues. We have dialogues at the sub-ministerial level, at the ministerial level, and at the executive level. And so I think that's what we have to continue, because there are many volatilities in the area, in the region. Okay. Sa pagre-retiro kahapon, March 31 ni outgoing Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr., itinalaga naman bilang officer in charge ng pambansang pulisya si Police Lieutenant General Emmanuel B. Peralta. Isasagawa ngayong araw ng Lunes alas 9 ng umaga ang change of command at retirement honor para kay Acorda sa PNP Grandstand Transformation Oval Camp Krami. Si Peralta ay naglingkod bilang Deputy Chief for Administration ng PNP at dating PNP Chief Directorial Staff. Nagsilbi rin siya bilang Director Operation at dating Director ng PNP Directorate for Human Resource and Doctrine Development. Bukod dito ay naging Regional Director din siya ng Police Regional Office 1 o Ilocos Region na naging Provincial Director ng Cotabato Police Provincial Office. Nakatakda namang magretiro si Peralta sa August 24. Pagsapit ng kanyang retirement age sa 56 years old. Tinayak naman ni Peralta na pananatilihin niya ang magandang imahe ng PNP at patuloy na magsisilbi sa publiko. Manila, Philippines. Asahan ng restback ng Pilipinas sa China. Ito ang tila pagbabanta ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Kaugnay ng mga pambabastos o rude surprise ng China. Bagamat tumanggi na si Malaya na idetalye pa ang kanyang pahayag,
Tiniyak nito na hindi patitinag ang bansa ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Malaya, hindi susuko ang Pilipinas sa mga pinsalang natamo ng mga barko at pagkasugat ng ilang personnel. Mali ang akala ng Chinese. Sinabi ni Malaya na hindi dapat maliitin ng China ang fighting spirit ng mga Pilipino. Aniya ang Pilipinas ay nasa panig ng batas at rules-based international order. Particular ang nakasaad sa 2016 arbitral tribunal decision na nagpapawalang bisa sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Ginawa ni Malaya ang pahayag matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawa ng aksyon ng kanyang administrasyon laban sa mga pagalit na aksyon ng Chino sa West Philippine Sea. Iginit pa ni Malaya sa mga nangyari ngayon, ang China ang napapahiya. Tama yan. Sa kanilang mga aksyon, lalo na at batid na ng international community ang kanilang ginagawa laban sa Pilipinas. Binatikos din ni Malaya ang China dahil sa paggamit ng war mongering para ipamukha na ang Pilipinas ang nag-uudyok ng Chinese Coast Guard na gumamit ng marahas na water cannon para patigilin ang barko ng Pilipinas na magtungo sa Ayungin Shoal para maghatid ng mga probisyon para sa mga tropa ng BRP Sierra Madre. Binigyan din ni Malaya na walang pakialam ang China sa mga dadalhin at isusupply patungo sa BRP Sierra Madre. Samantala, bulagta ang isang 27 taong gulang na motorcycle rider na nakaparada lamang matapos masiraan ng sadaan ng lapitan, holdapin at pagbabarilin. Umano ng isang aktibong pulis sa Parañaque City Sabado ng umaga. Dead on the spot ang biktima na kinilalang si Neil Wong, 27 years old, habang nasa kustodiya na ng Parañaque City Police. Ang suspect na kinilalang si Jerome Licuanan Ibulay Og, miyembro ng Philippine National Police na nakatalaga sa Mobile Patrol Security Unit ng Aviation Security Group at residente ng Caloocan. Batay sa ulat, dakong alas 6:48 ng umaga nitong March 30, nang maganap ang insidente ng C5 Road Extension, Barangay San Dionisio ng nasabing lungsod na boundary ng Las Piñas City. Sa pagresponde ng mobile car 314 ng Parañaque City Police Substation 4, nadatnan na nakabulagta si Wong sa natabi ng kanyang NMAX scooter na may plakang 669 PAU. Tiyempo naman may nagpapatrolyang pulis at naaresto agad ang tumakas sa suspect. Nadiskubreng isang pulis din at nakilala si Licuanan. Dinasarmahan si Licuanan ng kanyang service firearm ng kalibre 9mm sigana at kinumpiska ang kanyang PNP ID, driver's license at ATM card. Isang Samsung at isang Oppo Reno cellphones na pag-aari ng biktima at isang top tactical bag. Diyos ko, yun lang Isang lalaking saksi ang nagsabi na una niyang nakitang nag-uusap ang biktima at suspect. Hanggang sa marating niya ang mga putok o marinig nito ang putok ng kanyang na kaya sinigawan pa niya na, "Hoy!" ang suspect. Sinubukan pa umano ng suspect na tangayin ang motorsiklo ng biktima, subalit hindi ito napaandar kaya't napilitang iwan. Nabatid na ang biktima ay nakaparadang pansamantala sa isang lugar dahil nasiraan ito ng motorsiklo.
Sa kulungan, ikinatwiran ng suspect na nagawa niyang barilin ng biktima dahil binato umano siya at minura. Nilikwanan, bigla niya akong binato out of nowhere. Kala ko di niya sinasadya, tapos maya-maya bigla niya akong minura. Kaya yun, binaril ko siya. Sinabi ni Police Captain Melvin Garcia, Chief Investigator ng Parañaque CPS, robbery ang nakita nilang motibo sa krimen. Inianda na ang kasong robbery with homicide laban sa naturang pulis at alamin kung may iba pa siyang kaso ng agaw motorsiklo at kung mayroong mga kasabwat. Ano ba yan? Itinigil na ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang motorcycle taxi expansion o ang pagpaparami pa ng bilang ng mga motorcycle taxi na nagsasakay ng mga pasahero. Sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis, head ng Technical Working Group para sa mga pilot study ng MC Taxi Service sa bansa. Magsusumiti na ang mga TWG recommendation sa Congress ngayong Mayo hinggil sa kalalagayan ng MC Taxi Service, kaya't itinigil na nila ang pagdaragdag ng bilang ng mga MC Taxi operators na kasali sa pilot study. Nilinaw naman ni Guadis na ang MC Taxi ay sagot sa problema ng pagkalat ng mga habal-habal na mga motorsiklo na nagsasakay ng pasahero na wala mismo permiso mula sa LTFRB. Ang MC Taxi Service niya ay trained ang mga drivers at mayroon ding insurance ang mga pasahero dito. Sagot niya ay isang matinding daloy ng trapiko sa ngayon. Anya ay mayroong 51,000 slots ng MC Taxi sa Metro Manila at hindi ito madaragdagan pa. Sa mga nalunod, umakyat na sa 29 katao ang nasawi sa pagkalunod nitong dumaang Semana Santa. Ito'y ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo kahapon. Ayon sa report, hanggang kahapon ng umaga may kabuang 34 na insidente ng pagkalunod sa iba't ibang lugar sa bansa, kung saan ang pinakamaraming nasawi ay sa Calabarzon o PRO 4A na mayroong 10 nasawi. Sinundan ito ng Ilocos at Cagayan na mayroong naitalang tig-6 na nasawi sa pagkalunod, habang ang Bicol Region naman ay mayroong 5 namatay sa pagkalunod. 3 pa ang patuloy na pinaghahanap na mula sa Rosales, Pangasinan, Jones, Isabela at Tamauni, Isabela, habang 3 iba pa ang sugatan pero nasagip sa pagkalunod. Sa dagdag pa ni Pajardo na may 2 insidente ng pagkalunod subalit na agapan ng mga pulis. Bukod dito ay nakapagtala pa rin ang PNP ng 10 vehicular incidents o 1 kaso ng theft, 4 na akop lascivious, 4 na robbery at 1 sunog at 1 kaso ng prostrated homicide nito lang Semana Santa. Hanggang ngayong Lunes na heightened alert pa rin ang PNP dahil sa inaasahang pagdaragsa ng mga taong nagbabalikan mula sa pagbabakasyon sa kani-kanilang probinsya, kaya bantay sarado pa rin ang mga pantalan, busport, terminal at airport. Isang Cameroon national ang nakipag-eyeball sa babaeng kanyang nakilala sa Facebook. Ang
binugbog at hinold up ng 5 kalalakihan kahapon ng madaling araw sa Quezon City. Kinilalang biktima naman si Joshua Cuamo Dozet, 34 years old, binata, IT at resident ng Cluster 3721, Camp Bridge Village, Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Kinalala ang isa pang suspect na si Marlon Austria Lucas, 43 years old, ng number 23, Daropa Road, Baisa Road, Barangay Baisa, Quezon City. Habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng 4 upang kasabwat, sa naturang report, Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District, bandang 2:00 na madaling araw nang maganap ang insidente sa eskinita ng Baisa Road sa Barangay Baisa sa naturang lungsod. Pagsisiyasat ni Police Master Sergeant Rick Roldan Pitong, sakay ng Move It motorcycle ang biktima at nagpababa sa Baisa Road upang makipagkita sa isang alias Cheche. Nakilala nito sa Facebook dating app, subalit agad itong nilapitan ni Lucas at 4 na iba pang mga dinala sa eskrita at doon pinagtulungang bugbugin. Tinutukan din ng mga suspect ang kutsilyo at biktima. Puwersang kinuha ang kanyang Samsung FES20 cellphone na nagkakahalaga ng 15,000, Vivo 1840 ng 10,000 at halagang 5,000 cash. Sa pagsigaw ng biktima, narinig naman ng Move It driver ito na si Vincent Dawang na agad na humingi ng tulong sa barangay. Sa photo gallery na positibong itinuro ni Duset si Lucas. Posibleng modus na umano ni Lucas ang grupo nito ang insidente. Dinala sa ospital ang biktima na nagtamo ng sugat at pasa sa katawan habang patuloy na tinutugis ng pulisya ang mga naturang suspect. Tingnan muna natin at nakuha natin ang ating reporter mula sa labas ng ating impilan. Tuwan-tuwa yung mga nanay ngayon. Sigaw nila, Hallelujah. Bakit? Dahil sa LPG gas. Lakas. May mga nagtitinda ng karinderya, mga restaurant, imbis na pabigat sa kanila, pagbaba ng LPG gas. So yun, sinabi nila, sana naman tuloy-tuloy ito na huwag na tumaas. Dahil lang pahirap din sa kanilang negosyo. So, bumaba ang gasol? Yes. Okay. Magkano naman kaya? Hindi ko pa pero yung aking update sa aking kilala na bumaba lang at yung aking kaibigan na nanay na may tindahan dyan sa may parking Pandakan na sabi niya napakababa na talaga. At sana naman tuloy-tuloy ito, Tita Pe, baka mamaya lingas kugun lang. So, umpisa lang Pataas, pababa. Diba? At sana naman daw huwag nang patakasin, pababain naman para kumita naman natin mga kababayan, lalo ng mga nanay na sila nagbebenta para mabuhay nila yung kanilang mga pamilya. Samantala, Tita Pe, napakabigat ng daloy ng trapiko ngayon. Mula Pitex hanggang Southern Luzon at saka Northern Luzon dahil yung pabalik at pauwi ng probinsya at pabalik ng Maynila ay nakahanda na yung mga traffic enforcer dito para mabantayan yung daloy ng trapiko. Dahil kasi bumibigat na Nabanggit mo nga kanina sa Valenzuela, sa Marilao. Parting Valenzuela at Marilao, mabigat na dyan. Lalo na yung MacArthur na yan. Naku, huwag kayong dadaan dyan, talaga napakabigat ng trapiko ng nasabing lugar na yan. So yun, talagang patuloy naman nagbabantay ang ating mga traffic enforcer, ang mga NLEX enforcer at saka mga Southern Luzon enforcer traffic para mabantayan at magabayan ang ating mga motorista, lalo na yung pauwi at pabalik ng Maynila. So yun aking update. Ray Pudok para sa Balitang Tanghali, Kape Online, nag-uulat. Okay.
At syempre mga kakampi, yung mga pauwi pa lang din ingat-ingat din po kayo dahil sa dami rin ng mga nagbabalikan ngayon. Yung iba hindi pa nakapasok sa trabaho, Pero kung titingnan natin ang Balintawak Toll Plaza, yan po, Mapulang Lupa, Valenzuela, Mindanao Toll Plaza, may Kawayan, Bukawi Toll Plaza at San Fernando. Medyo maganda na po ang takbo na at daloy ng trapiko sa mga naturang kong mga lugar. At sa ngayon, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Images, makikita ho natin na easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto partikular na dito sa may bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, yung ridge o ito yung bahagi ng high pressure area ang nakakaapekto dito sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon. Kapag meron tayong ridge o ito nga yung bahagi ng high pressure area, ang kaibahan nito sa low pressure area ay mas walang masyadong nabubuong kaulapan. Kasi kung ang low pressure area ho ay nagkakaroon ng papasok ng mga hangin, nagkakaroon ng mga kaulapan, ang ridge of high pressure area, papalabas naman ho yung hangin. Kaya walang masyadong kaulapan na nabubuo dito sa area kung saan meron tayong ridge ng high pressure area. Kaya yung bahagi ng Northern Luzon, medyo maliit yung tsansa ng mga pag-ulan. Habang sa nalabing bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area, malit pa rin yung tsansa magkaroon tayo ng bagyo para sa linggong ito. Narito ang ating inaasahang panahon dito sa may bahagi ng Luzon at makikita nga natin malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Although generally fair weather, mainit pa rin sa tanghali kung saan agwat ng temperaturang mararanasan dito sa may bahagi ng Lawag na sa 26 to 33 degrees Celsius, sa Tuguegarao hanggang 36 degrees Celsius. So medyo mainit dito sa may bahagi ng Tuguegarao. Sa Baguio, 16 to 27 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. At dito makikita rin natin na malaking bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao ay makararanas din ng generally fair weather, although posible nga yung mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Yung agwat ng temperatura natin dito sa may Kalayaan Islands, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, nasa 26 to 34 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Cebu, nasa 27 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, ang agwat ng temperatura sa Zamboanga ay maaaring umabot hanggang 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City, nasa hanggang 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 34 degrees Celsius. Para naman sa mga kababayan natin na maglalakbay, lalo na yung mga tatawid ng karagatan, sa ngayon, wala pa rin tayong nakataas sa gale warning, kaya ligtas namang pumalawat yung mga sasakyang pandagat at malilit na mga bangka. Bagamat, nagbibigay pagbabala pa rin tayo kapag meron tayong mga thunderstorms, posible pa rin yung biglang paglakas ng alon ng ating mga karagatan, kaya iba yung pag-iingat pa rin sa lalong-lalo sa ating mga kababayan na sumasakay ng mga malilit na bangka. Narito naman ating nasa ang panahon sa mga susunod na araw. Dito sa Luzon, inaasahan natin sa Kamaynilaan, Baguio at Legazpi, generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Kamaynilaan, mula 24 to 34 degrees Celsius ang inaasahang maging agwat ng temperatura hanggang araw ng Huwebes. Sa Baguio naman, 17 to 27 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol area, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Kabisayaan, generally fair weather din at posible yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Metro Cebu, mula 26 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo City naman, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban City, 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, makikita natin, medyo may nakikita ho tayong posibleng mga kaulapan na maaaring magdala ng kalat-kalat na mga pag-ulan sa may bahagi ng Metro Davao, dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, araw ng Huwebes. Habang sa Cagayan de Oro City at Zamboanga City, hanggang araw ho ng Huwebes, generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung agwat ng temperatura sa Metro Davao in the next 3 days, nasa 24 to 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City naman, nasa 26 to 32 degrees Celsius, habang Zamboanga City naman,
nasa 25 to 35 degrees Celsius. At dahil unang araw sa buwan ng Abril, ito po yung inaasahan natin na dami ng bagyo na maaaring mabuo papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong buwan ng Abril, 0 to 1 or hanggang isang bagyo ang maaaring mabuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility. At narito yung ating posibleng maging track, maaaring itong dumaan sa hanggang bahagi ng Palawan or maaaring itong mag-recurve dito sa may bahagi naman ng Northern Luzon. Alam niyo po, sa loob ng isang taon, kadalasan po, or base sa ating mga average na number ng tropical cyclone, yung March at April, yun po yung medyo pinakakaunting mga bagyo yung nabubuo pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So muli, ngayong buwan ng Abril, hanggang isang bagyo ang maaaring mabuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat base sa ating pinakauling datos din, ngayong linggo wala pa tayong nakikitang mabubuong bagyo sa loob ng PAR. At yung araw naman natin sisikat, ganap na 5:52 na umaga at lulubog, ganap na 6:08 ng gabi. Sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph. Dito natin pinalalabas yung mga impormasyon natin. Lalong-lalo na kapag meron tayong mga thunderstorm advisories, kapag meron tayong mga rainfall information, sundan po tayo sa ating mga social media platforms. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa inyong lahat. Okay. Alright. At syempre po mga kakampi, ang ating trabaho patrol. Ayan, 120. Ito bago na to, no? Ang galing talaga ng iQuest, no? Urgent hiring ng 120 factory workers sa Taiwan. Monthly salary 27 NT, 27,470. Standard qualification. Ito, April ang interview, April 17 and 18. Education, college graduate or 2 years vocational courses or any course. College level at least 2 years is a plus. Workship, flexible and fast learner is an advantage. With working experience in electronics and semiconductor factory is an edge. Updated requirement must have updated resume, valid passport, UMID ID, or UMID certificate. National UMID if UMID is not available. Voter's ID or certificate, diploma or term of reference, PSA birth certificate. Ayan. Scan QR code. Apply kayo dyan po kayo. Scan po ninyo yan, then you open it. Di ba? Ayan. Okay, pwede kayo mag-submit sa tingnan nyo po yung kanilang website, www.eqmanpower.ph or www.facebook.com/iquest.manpower. Ang main office po nila dito sa Malate ay nasa Unit 302 hanggang 305 sa number 410 Barib Mansion, number 1679A Mabini Corner, Malbar Street, Malate, Manila. Telephone number is 852-18053. At syempre sa Pangasinan, meron silang second floor, Galaxy Prime Building, 543C, Chapuac District, Taguban City. Next natin, ito naman, Pure Emerald Trading Establishment. Saudi Arabia po ito. After 40 years of retail experience in handling and operating successful establishment, varied portfolio of brand Armada is now one of the best-known fashion retail groups, having a flagship of about 16 international fashion brand, home interior and food and beverage throughout the Gulf region. The group has rapidly grown into a multinational company and we strive to maintain philosophy and value of the family business.
They need female store worker. Candidate with previous experience in fashion, retail, and stockroom monitoring are preferred. Fresh experience are also encouraged to apply. They need female store workers. Next. Sa Brunei Darussalam, they need head of civil and building, swimming teacher, coach. Ayan po, sa Brunei Darussalam. Next natin, ang kailangan responsible daw for effective maintenance and development of the school building, grounds, utilities, vehicles, and machinery. Qualification, degree and above in related field, at least 5 years working experience. Other professional qualification. Sa kabila naman to cultivate the holistic GIS learners profile, ito yung mga coach at saka teacher. Qualification, minimum level 2 swimming coach awards as British swimming and equivalent. Up to date regards lifeguard qualification, other professional qualifications. Ang Atelito B. Soriano solution. Local hire opportunities at LBS recruitment. They need technical interviewer. Preferably graduate in electromechanical engineering with expertise in project management, construction, oil and gas, petrochemical, and refinery industry. Skilled in conducting structured interviews that effectively evaluate candidates, technical skills, problem-solving abilities. Effective communication skills are essentials for explaining technical concepts clearly and asking relevant questions during the interview process. Please send your resume to lot@soriano ano yan? /e-recruitment.com.ph, or you can look at their website www.lbsrecruitment.com.ph. Next. At nangangailangan din sa King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital sa Riyadh, Saudi Arabia. Female staff nurse. Areas ICU, OR, nursery, labor and delivery, MS and PICU. Malaki salary, Saudi Riyal 4,510 up to 5,035. O pumapatak na $1,202 US dollars up to $1,342. Apply arms.lbsrecruitment.com.ph. Apply MSD at e/recruitment.com.ph. You can visit also LBS Recruitment Solution Corporation sa room 43, M3 up to M5, 300 to 302, 401, 405, and 406, number 610, Gotchanko Building, TM Calao Street, corner MY Orosa Street, Ermita, Manila. Ayan,
Renzol, they need sa Kingdom of Saudi Arabia, job opportunity sa Jawa Human Resources Company. They need 100 on-call cleaners, open for walk-in. Okay, no experience needed, no employer's interview. Grab these benefits. Kailangan nila yan, di ba? Apply now. Please click the link indicated on the captions. No placement fees. No processing fees. No salary deduction. Yun. Next natin. Ang Peridot nangangailangan ng 5 chef sa Slovenia. Next, BS graduate in Hotel and Restaurant Management Culinary Diploma. With NC2 certificate, must have at least 1 year experience in cooking meals for industries like school, retirement homes, and catering for events. Experience in hot and cold meals, commissary cook. Experience is an advantage. Male, good in English communication skill, height, minimum 160 cm with driver's license. Next, they are open for walk-in applicants. For the other position, drop box is provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to peridot4slovenia@gmail.com with email subject position. Bago ba to? For leading supplier and distributor of quality healthcare product in Pohnpei, Micronesia. Mga optometrist sa mata. Mata yan. Qualification must have a degree in Doctor of Optometry. For any reputable school, must be a licensed optometrist. Minimum experience of 3 years as practicing optometrist. Computer literate, knowledgeable in optical clinic, operations and promotion. Must good moral character, honest, hardworking, and diligent in all aspects. And can work under minimum supervision. Must know how to drive and possess a valid driver's license. Conducting comprehensive eye examination, eye refraction, prescribing corrective lenses, promotion of the optical shop, eyeglasses and contact lens incorporate, etc., etc. Siyempre, of course, you must have valid for 3 years NBI passport po, ito sabi ko. NBI clearance with no records on file or no derogatory records on file. And they need PEOS certificate. Submission of fake document is punishable under Section 141 Part 6 Rule 3 of the 2023 DMW Rules and Regulation. Next natin. Rensol, they are hiring. Rensol naman to, recruitment. Onboarding specialist, college diploma in any related course. Excellent understanding knowledge with DMW and POE rules and regulation. Working experience in visa processing overseas employment, especially in KSA process. Strong interpersonal and communication skills. Excellent time management abilities. Advanced IT skills prepared. Comfortable to work in South Triangle, Quezon City from Monday to Friday between 8:30 a.m. to 5:30. Can start ASAP. Okay, you can send your CV to Daniel@rensol.com.
cjpili@renzol.com. At tayo muna, they need 100 female cleaners in Saudi Arabia. Delta Beer is needing 100 female cleaners. At ito'y matatagpuan. Ang Delta Beer oversees job placement and general services. Ayan, wala. Unit 2D, second floor, Miramonte Building, 53 Center Hill, Puyat Avenue, Corner Roas Boulevard, Pasay City. Landmark nito, Camel Appliances, Buendia, Pasay. Pasay City next to Shell Gas Station, Buendia. The owner, Margie Socorro Sacote. Yeah. Wala na. Next natin, wala na. Okay. Ayan ang ating kakalsadahan sa araw na ito. Nako, dami pa. Okay, yan po ang ating kabuuan ng ating balitang halian. Tayo po'y magpaalala mula sa ating himpilan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Ay, pero di pala. Okay, mga kakampi, ayan po ang ating kabuuan ng ating balitang halian. Maraming pong salamat at paalam po. See you tomorrow.